basura. Iyan ang turing nila sa akin sa mansyon ng mga Buena Vista, habang ang bawat butil ng pawis ko ay pilit nilang dinudungisan ng maling paratang. Akala ni Senyora Vivencia ay sapat na ang ginto para ibaon ang aking dangal. Pero sa araw ng kasal ni na Josh at Tina, ang bawat lihim ay sasabog. Sino ang tunay na magnanakaw? Ang katulong na pinalayas nyo o ang babaeng pakakasalan mo? Ibalik mo ang kwintas ko. Hindi ko akalaing bukod sa pagiging hampas lupa, ay isa ka rin palang mapangahas na magnanakaw, Dora. Ang matinis na bulyaw ni Tina ay tila isang matalim na kidlat na gumiit sa katahimikan ng malawak na salas ng mansyong Buena Vista. Kasunod nito ay ang marahas na paghila ni Tina sa suot na apron ni Dora, dahilan upang malaglag ang isang kumikinang na kwintas na ginto sa paanan ng dalaga. Ang tunog ng pagtama ng mamahaling hiyas sa makintab na marmol ay tila bahudyat ng pagguho ng buong mundo ni Dora. Napatigil ang dalaga, ang kanyang mga kamay na may bahid pa ng sabon at tubig ay nanigas sa hangin. Kaninang madaling araw pa siya gising, maingat na pinakikintab ang bawat sulok ng mansyon, tinitiis ang hapdi ng kanyang mga pasong nakuha sa kusina, lahat ay ginagawa niya para lamang sa kanyang Tia Milagros na nag-aagaw buhay sa ospital. Ang bawat butil ng kanyang pawis ay inialay niya sa pag-asang ang kanyang katapatan ay sapat na upang ituring siyang tao sa loob ng tahanang ito. Ngunit ang kislap ng kwintas sa sahig ay tila nanunuya sa kanyang bawat sakripisyo. Hindi po akin yan. Hindi ko po alam kung paano yan napunta sa bulsa ko. Garalgal ang boses ni Dora. Ang bawat salita ay tila isang pagsisikap na hilahin mula sa kailaliman ng kanyang tuyot na lalamunan. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang bibig at ang mabilis na pintig ng kanyang puso na tila ba isang makinang malapit ng sumabog sa tindi ng kaba. Sinungaling, isang marahas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ang umalingaw-ngaw sa bulwagan. Si Senyora Vivencia ay nakatayo na sa kanyang harapan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa poot habang ang kanyang mga diamante sa daliri ay nag-iwan ng mahapdi na latay sa balat ni Dora. Hinding-hindi magsisinungaling ang aking mga mata, Dora. Ang dumi mo ay hindi na kayang hugasan ng kahit anong sabon. Isang salot ka sa pamilyang ito. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang dambuhalang pintuan at pumasok si Josh. Ang kanyang matikas na anyo ay tila nagbigay ng panandaliang pag-asa kay Dora. Tumingin ang dalaga sa mga mata ng lalaking lihim niyang hinahangaan, nagbabakasaling makakita ng kahit isang bakas ng pagtitiwala. Sir Josh, maniwala po kayo sa akin. Ang pagsusumamo ni Dora ay tila isang piping panalangin sa gitna ng unos. Ngunit sa halip na hawakan ang kanyang kamay, tinalikuran siya ni Josh. Ang lamig sa mga mata nito ay mas matindi pa sa yelong nanunuot sa buto. I don't have time for a maid's drama, Dora. Just get out of my sight. Ayaw kong makakita ng taong walang dangal sa pamamahay na ito. Ang boses ni Josh ay tila isang hatol na walang hangganan. Ang bawat salita niya ay tila mga bubog na dahan-dahang sumusugat sa nagdurugong puso ni Dora. Naramdaman ni Dora ang paglambot ng kanyang mga tuhod hanggang sa tuluyan na siyang mapaluhod sa malamig na sahig. Ang bawat butil ng kanyang luha ay dahan-dahang humahalo sa dumi ng putik na dala ng kanyang mga sapatos mula sa labas. Ang bango ng mamahaling insenso sa loob ng mansyon ay biglang naging nakakasulasok, tila ba amoy ng isang sementeryo ng kanyang mga pangarap.
Wala siyang nagawa kundi ang kunitin ang kanyang maliit na bag na naglalaman ng iilan niyang damit. Sa bawat hakbang niya palabas ng malaking tarangkahan ng mga Buena Vista, nararamdaman niya ang marahas na hagupit ng ulan na tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila mga karayom na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabiguan. Sa gitna ng kadiliman ng kalsada, ang kanyang cellphone ay nagsimulang mag-vibrate ng malakas. Nanginginig ang kamay na sinagot ni Dora ang tawag. Hello? Ospital po ba ito? Miss Marasigan, kailangan niyo pong makarating dito sa lalong madaling panahon. Hindi na po maganda ang lagay ni Aling Milagros. Kailangan po nating ituloy ang operasyon, pero kailangan po ng deposito ngayon din. Ang cellphone ay dahan-dahang nalaglag mula sa kamay ni Dora at tumama sa putikan. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila bahudyat ng katapusan ng lahat ng kanyang pag-asa. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng bagyo, basang-basa, mag-isa, at wasak na wasak. Ang pait ng katarungang ipinagkait sa kanya ay tila naging isang matigas na semento na dahan-dahang bumabalot sa kanyang pagkatao. Hanggang kailan ko ba kailangang bayaran ang mga pagkakamaling hindi ko naman ginawa? At sapat ba ang katotohanang aking tangan upang mabuhay sa mundong tanging ang kislap ng ginto lamang ang kinikilala bilang batas? Hindi lahat ng ulan ay nakapaglilinis ng dumi. Ang iba ay lalong naglulubog sa iyo sa malalim na putik ng kawalang pag-asa. Sa bawat pagpatak ng tubig na tumatagos sa butas-butas na yero ng kanyang munting silid sa tondo, nararamdaman ni Dora ang hapdi ng bawat alaala ng karangyaang tinalikuran siya. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Senyora Vivencia ay napalitan na ng nakakasulasok na samyo ng estero at nabubulok na basura. Ngunit sa gitna ng dilim, may isang liwanag na nagpapanatili sa kanyang hininga, ang dahan-dahang pagtaas at pagbaba ng dibdib ng kanyang tiya Milagros na nakahiga sa isang lumang papag. Ang bawat kuskos ni Dora sa mga tambak na labada ay tila paglilinis sa sarili niyang dangal na dinungisan ng mga Buena Vista. Namumula at nagsusugat na ang kanyang mga kamay dahil sa matapang na sabon, ngunit hindi niya nararamdaman ang hapdi ng balat. Mas matindi ang kirot ng kanyang sikmura na 3 araw nang walang laman maliban sa tubig at pait. Sa umaga ay naglalako siya ng isda sa palengke, sa hapon ay naglalaba, at sa gabi ay naglilinis ng isang maliit na kainan. Ang bawat sentimong kanyang naiipon ay tila ba mabilis na naglalaho sa tindi ng presyo ng mga gamot at bayad sa ospital na patuloy na naniningil sa kanya. Dora, anak, huwag mo na akong pag-aksayahan ng panahon. Ang mahinang bulong ni Milagros, ang boses nito ay tila isang tuyot na dahon na tinatangay ng hangin. Inalalayan ni Dora ang matanda upang uminom ng tubig. Ang bawat pagkilos niya ay puno ng lambing at pagsasakripisyo. Huwag po kayong magsalita ng ganyan, tiya. Lalaban tayo. Hindi ko hahayaang mawala kayo sa akin. Sagot ng dalaga habang pilit na pinatitibay ang kanyang loob. Kahit na ang totoo ay hindi na niya alam kung saan kukuha ng pambayad para sa susunod na linggo. Isang marahas na katok sa pintuan ang bumasag sa kanilang tahimik na sandali. Ang tunog ng paghampas ng kamay sa lumang kahoy ay tila bahudyat ng paparating na unos. Pagbukas ni Dora, sinalubong siya ng 2 lalaking nakasuot ng itim na jacket. Ang kanilang mga mata ay puno ng banta. Sabi ni Senyora Vivencia, masyado ka raw maingay dito sa Manila. Mas mabuti pang bumalik na kayo sa probinsya bago pa may mangyaring masama sa inyong dalawa.
ang malamig na babala ng isa sa mga lalaki bago nito itulak ang pinto ng malakas, dahilan upang matumba ang isang maliit na lamesa sa loob. Nang dahan-dahang lumayo ang mga lalaki, bumalik si Dora sa tabi ng kanyang tiyahin. Nanginginig ang buong katawan ni Milagros, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa isang lihim na matagal na nitong itinatago. Sa isang huling lakas, itinuon ng matanda ang kanyang paningin sa isang madilim na sulok sa ilalim ng papag. Dora, kunitin mo ang kahon, ang lumang baul na bakal. Oras na para malaman mo kung sino ka talaga. Ang garalgal na habilin ni Milagros bago ito tuluyang mawalan ng malay dahil sa matinding pagod at sakit. Nanginginig ang mga daliri ni Dora habang hinihila ang mabigat at kinalawang na baul. Ang tunog ng pagpihit ng maliit na trangka nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Tila ba isang hiyaw ng nakaraang handa ng muling huminga. Sa loob, sinalubong siya ng amoy ng lumang papel at tuyong sampagita. May mga diploma doon sa pangalan ng kanyang ina at isang balumbon ng mga liham na may tatak ng kumpanya ng mga Buena Vista. Ngunit sa pinakailalim ng baul, may isang bagay na nagpatigil sa tibok ng puso ni Dora. Isang lumang litrato na bahagyang kupas na, ngunit malinaw pa rin ang mga mukha ng mga taong naroon. Doon ay nakita niya si Senyora Vivencia, bata pa at nagniningning sa karangyaan, ngunit ang katabi nito ay isang lalaking may matatalim na mata, isang lalaking pamilyar sa mga balita tungkol sa malalaking sindikato sa bansa. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na maikling mensahe sa pulang tinta. Ang bawat yaman ay may kapalit na dugo, at ang dugo mo, Vivencia, ang sisingilin ko. Naramdaman ni Dora ang biglang paglamig ng hangin sa loob ng kanilang barong-barong. Ang kislap ng katotohanan sa kanyang mga kamay ay tila ba naging isang nagniningning na sulo sa gitna ng kanyang madilim na mundo. Sapat ba ang isang litrato upang gibain ang dambuhalang pader ng mga Buena Vista o ang pagbubukas ng baul na ito ang siyang tuluyang magbabaon sa kanila sa ilalim ng lupa? Hindi lang pala ako isang hamak na katulong na pwedeng sipa-sipain nyo. Ako ang anak ng babaeng ninakawan nyo ng dangal at sa gabing ito, sinisimulan ko na ang paniningil sa bawat patak ng luhang idinulot nyo sa aking ina. Ang boses ni Dora ay tila isang marahas na bulong sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nakaupo siya sa sahig ng kanilang barong-barong. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang nag-aapoy na katarungang matagal nang ipinagkait sa kanyang dugo at laman. Sa kanyang harapan, ang mga liham na nakuha niya mula sa lumang baul ay tila ba nagbibigay ng bagong buhay sa kanyang pagkatao. Ang bawat titik na isinulat ng kanyang namayapang inang si Tia Marasigan ay mga talulot ng katotohanang dahan-dahang bumubukas sa kanyang paningin. Ang amoy ng lumang papel at ang halimuyak ng tuyong sampagwita ay nanunuot sa kanyang lalamunan, isang bango ng nakaraang pilit na ibinaon sa limot ni na Senyora Vivencia. Sa bawat pahina na binabasa ni Dora, lalong nagkakakulay ang imahe ng kanyang ina, hindi bilang isang alila, kundi bilang isang matalinong sekretarya na siyang naging utak sa likod ng unang tagumpay ng Buena Vista Hotel. Ngunit gaya ng nangyari sa kanya, ang kanyang ina ay naging biktima rin ng isang marahas na bay ng paninirang puri upang mapagtakpan ang malawakang pagnanakaw na ginagawa noon ng pamilya ni Tina. Patawad ma, kung ngayon ko lang nalaman ang lahat.
Ang garalgal na bulong ni Dora habang hinihimas ang kupas na litrato ng kanyang ina. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang mga mata, tila ba naubos na ang lahat ng luha at tanging ang matigas na determinasyon na lamang ang natitira. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na kumpas ng tambol, naghahanda para sa isang digmaang hindi gagamitan ng dahas, kundi ng talim ng katotohanan. Tumingala siya at nakita ang aandap-andap na bumbilya sa kisame, isang paalala na sa gitna ng kadiliman ay may liwanag na laging sumisibol. Dahan-dahang itinago ni Dora ang litrato ni Senyora Vivencia na may kausap na kriminal sa loob ng kanyang maliit na pitaka. Ang kislap ng katotohanan sa kanyang mga kamay ay naging kaisa-isang armas na hindi kayang bilhin ng bilyon-bilyong halaga ng mga Buenavista. Isang matigas na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang kanyang refleksyon sa isang basag na salamin. Wala na ang maamong Dora. Ang nakatitig sa kanya ngayon ay isang babaeng handang sumuong sa apoy upang linisin ang pangalan ng kanyang ina. Samantala, sa loob ng marangyang mansyong Buenavista, ang amoy ng mamahaling tabako at alak ay nanunuot sa hangin. Si Senyora Vivencia ay abalang-abala sa pakikipag-usap sa pamilya ni Tina tungkol sa paparating na engagement party. Ang bawat kumpas ng kamay ni Vivencia habang hinihipo ang kanyang mga alahas ay puno ng kayabangan, tila ba ang buong mundo ay nakaluhod sa kanyang paanan. Salamat at wala na ang salot na iyon. Ngayon, malinis na muli ang ating tahanan, ang mapanuyang sabi ng matanda na sinundan ng isang matalim na tawa. Ngunit sa gitna ng katuwaan, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa labas ng mansyon. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng malaking tarangkahan at ang nakabubulag na ilaw nito ay tumama ng diretso sa bintana ng silid ni Josh. Ang tunog ng mabilis na pagpihit ng gulong sa graba ay lumikha ng isang ritmo ng kaba sa dibdib ng binata. May isang lihim na dahan-dahan nang kumakatok sa kanilang pintuan, isang lihim na kailanman ay hindi nila inakalang babalik upang sila ay singilin sa bawat dusa na kanilang idinulot. Sapat ba ang kapangyarihan ng ginto upang patahimikin ang hiyaw ng katarungan, o ang bawat piraso ng papel sa kamay ni Dora ay siya ring magsisilbing mitya ng tuluyang pagguho ng imperyo ng mga Buenavista? Sabihin siya, Josh, huwag kang maging tanga. Pinag-aralan ng babaeng iyan kung paano kumuha ng awa mula sa mga lalaking katulad mo. Isang professional scammer si Dora at ikaw ang bago niyang biktima. Ang boses ni Tina sa kabilang linya ng telepono ay tila isang malambot na kanta ng sirena, ngunit bawat nota ay punong-puno ng lason. Nakatayo si Josh sa madilim na pasilyo ng pampublikong ospital, malayo sa karangyaan ng kanyang opisina sa Makati. Ang amoy ng antiseptic at ang init ng siksikang mga pasyente ay tila sumasakal sa kanyang hininga. Sa harap niya, mula sa siwang ng pinto ng charity ward, nakita niya si Dora. Nakatulog ang dalaga sa isang matigas na silya na gawa sa plastik. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa malamig na pader. Ang kanyang mga kamay, na dati ay maingat na naglilinis sa mansyon, ngayon ay tuyot at may mga bakas ng sugat mula sa matapang na sabon ng paglalaba. Sa tabi niya ay isang maliit na supot ng tinapay na tig-5, ang tanging hapunan na marahil ay kaya niyang bilhin. Naramdaman ni Josh ang isang matinding paninikip sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na tila ba may dambuhalang semento na nakadagan sa kanyang puso.
Ito ba ang babaeng tinawag niyang magnanakaw? Ito ba ang scammer na sinasabi ni Tina? I have to go, Tina. We'll talk later. Malamig na paalam ni Josh bago niya tuluyang pinatay ang tawag. Ang tunog ng pagpatay sa koneksyon ay tila ba hudyat ng simula ng kanyang sariling pagdududa. Dahan-dahan siyang lumapit sa kinalalagyan ni Dora. Ang bawat hakbang niya sa maduming semento ay puno ng bigat ng pagsisisi. Ngunit bago pa man niya ito malapitan, narinig niya ang pag-ungol ng isang pasyente sa gilid, dahilan upang mabilis na magising si Dora at asikasuhin ang kanyang tiyahin nang walang kahit anong reklamo. Sa takot na makita siya, mabilis na tumalikod si Josh. Habang naglalakad siya palabas, isang makapal na tumpok ng mga papel sa tabi ng basurahan ang nahagip ng kanyang paningin. Tila may kakaibang puwersa na humatak sa kanya upang pulutin ang isa sa mga iyon. Ang bango ng lumang papel ay humalo sa amoy ng ospital nang buksan niya ang gusot-gusot na resume na may nakadikit na litrato ni Dora. Naramdaman ni Josh ang paghinto ng pag-ikot ng mundo. Ang bawat titik sa papel na iyon ay tila mga sampal na gumigising sa kanyang natutulog na katuwiran. Nakasulat doon ang bawat karangalang nakamit ni Dora sa unibersidad. Isang kandidato para sa cum laude sa kursong Business Administration. Ang babaeng ginawa nilang alila, ang babaeng itinapon nila sa ulan, ay isang makinang naisip na mas piniling isakripisyo ang sariling kinabukasan para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Nanginginig ang mga kamay ni Josh habang mahigpit na hawak ang papel. Ang bawat pangungutyang binitiwan niya noon, ang bawat sandali ng kanyang pananahimik habang dinudurog ni Senyora Vivencia ang dangal ng dalaga, ay tila naging mga matatalim na kutsilyo na ngayon ay bumabalik sa kanya. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang pait ng katotohanang huli na bago niya naintindihan. Sapat ba ang isang pirasong resume upang linisin ang mantsa ng aking kawalang hiyaan o ang pagkakatuklas kong ito ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng huling pagkakataon ko upang makuha ang kapatawaran ng babaeng sadyang binaliwala ko? Ang bango ng isang mangkok ng sinigang ay hindi lang nagmumula sa asim ng sampalok, kundi sa pagmamahal na hinalo ng mga kamay na sanay sa hirap. Sa unang higop mo, Josh, doon mo malalaman kung sino ang tunay na nagmamahal at sino ang nagpapanggap lamang. Malamig ang boses ni Josh habang inuutusan ng kanyang mga staff na ihanda ang kusina para sa isang napakahalagang business event sa mansyon. Ngunit sa likod ng kanyang formal na anyo, may isang lihim siyang balak na kailanman ay hindi niya inakalang gagawin niya. Ginamit niya ang isang private agency upang mahanap si Dora at hire in ito bilang isang mystery chef para sa gabing iyon sa ilalim ng kondisyong mananatili itong nakatago sa loob ng kusina at walang makakaalam ng kanyang pagkakakilanlan. Naramdaman ni Dora ang panginginig ng kanyang mga daliri habang hinihiwa ang sariwang labanos at sitaw. Ang amoy ng gata at bango ng pinitpit na luya ay nanunuot sa bawat siwang ng kanyang mga pandama, isang pamilyar na mundo na tila ba naging pansamantalang kanlungan mula sa pait ng kanyang buhay sa tondo. Hindi niya alam na ang mansyong kanyang pinaglilingkuran ay ang mismong mansyon kung saan siya itinapon na parang basura ilang linggo pa lamang ang nakalilipas. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay sa paghahalo ng sabaw ay puno ng isang banal na katapatan. Tila ba iniaalay niya ang bawat sangkap para sa kaluluwa ng kanyang namayapang ina. Sa loob ng malawak na dining hall,
Ang tunog ng mga basong kristal na nagtatamaan at ang mahinang musika ng piano ay lumilikha ng isang marangyang kapaligiran. Si Senyora Vivencia at Tina ay abala sa pakikipag-usap sa mga dayuhang investor. Suot ang kanilang mga pinakamahaling hiyas na tila ba nagniningning sa ilalim ng dambuhalang chandelier. Ngunit si Josh ay nananatiling nakatitig sa kanyang plato, naghihintay sa putaheng sadyang ipinaluto niya. Nang ihain ang espesyal na sinigang, ang amoy nito ay agad na pumuno sa buong bulwagan. Ang bango ng asim at anghang ay tila isang kamay na humaplos sa alaala ni Josh. Sa unang subo niya ng mainit na sabaw, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa binate. Ang bawat lasa ay tila isang bulong mula sa kanyang kabataan, isang lasa na tila kailanman ay hindi na niya naramdaman mula nang mamatay ang kanyang ama. Naramdaman ni Josh ang pag-init ng gilid ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi. Ngunit mabilis niya itong ipinunas bago pa man mapansin ng iba. Ang sarap! Sino ang nagluto nito? Mahinang tanong ni Josh. Ang kanyang boses ay nanginginig sa hindi maipaliwanag na emosyon. Mabilis na tumayo si Josh at tinungo ang kusina, hindi pinansin ang pagtawag ni Tina. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghakbang sa marmol na sahig ay tila ba musikang nagbabadya ng isang rebelasyon. Pagdating niya sa pinto ng kusina, marahas niyang hinawi ang puting kurtina na naghihiwalay sa mga staff at sa bulwagan. Napatigil ang buong mundo. Sa gitna ng makapal na usok mula sa kalan, nakatayo si Dora, suot ang kanyang simpleng apron. Ang mukha ay may mantsa pa ng uling ngunit nagniningning ang mga mata sa pagod at dangal. Ang kislap ng katarungan sa mga mata ni Dora ay tila nagpaguho sa lahat ng pader ng pride ni Josh. Naramdaman ni Josh ang panunuyo ng kanyang lalamunan nang mapagtanto niyang ang babaeng itinuring nilang dumi sa kalsada ay ang siyang nagdala ng kaisa-isang bagay na hindi kayang bilhin ng kanilang yaman, ang tunay na lasa ng tahanan. Sapat ba ang isang mangkok ng sabaw upang pagtagpi-tagpiin ang mga pusong pilit na pinaghiwalay ng kasinungalingan? O ang pagkakatuklas na ito ni Josh ay siya ring magsisilbing simula ng isang mas marahas na digmaan sa pagitan ng pag-ibig at ng dangal ng mga Buena Vista. Hindi ka talaga titigil hanggat hindi mo nauubos ang lahat ng meron ako, Dora. Akala mo ba ay sapat na ang dumi sa mukha mo para kaawaan ka ni Josh? Nagkakamali ka dahil sa gabing ito, sisiguraduhin kong wala ka nang babalikang dangal. Ang boses ni Tina ay tila isang matalim na bulong ng ahas sa gitna ng madilim na pasilyo ng mansyon. Nakatayo siya sa likod ng isang dambuhalang haliging marmol habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang pinagmamasdan si Josh na nakatitig pa rin kay Dora sa loob ng kusina. Ang bango ng sinigang na kanina ay nagbigay ng init kay Josh ay tila naging amoy ng lason sa pandinig ni Tina. Naramdaman niya ang marahas na pagpintig ng kanyang mga ugat sa noo, isang tanda ng nagngangalit na inggit na tila ba isang apoy na handang tumupok sa lahat ng kanyang itinayong kasinungalingan. Sa loob ng kusina, nananatiling nakatayo si Dora, mahigpit ang hawak sa kanyang sandok. Ang init ng kalan ay nanunuot sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang init ng titig ni Josh na tila ba binabasa ang bawat lihim ng kanyang kaluluwa. Ang bawat butil ng pawis sa noo ni Dora ay tila mga kristal ng katarungan sa ilalim ng aandap-andap na liwanag. Sir Josh,
Tapos na po ang trabaho ko. Hayaan niyo na po akong umalis. Mahinang bulong ni Dora. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol na sa tindi ng tensyon. Mabilis na tumalikod si Tina bago pa siya mapansin ng dalawa. Nagtungo siya sa kanyang silid, ang bawat hakbang ng kanyang matitigas na takong sa makintab na sahig ay lumikha ng isang ritmo ng kaba at masamang balak. Ang bawat kislap ng kanyang mga diamante ay tila nanunuya sa kanyang nararamdamang takot. Takot na baka sa isang iglap ay mawala ang lahat ng yaman ng mga Buenavista na matagal na niyang pinagplanuhang kamkamin. Binuksan niya ang kanyang mamahaling designer bag at maingat na inilabas ang isang maliit na bote ng malinaw na likido. Kung hindi kita mapapaalis sa pamamagitan ng salita, ipapaalis kita sa pamamagitan ng isang trahedya, bulong ni Tina sa sarili, habang ang isang matalim na ngiti ay sumilay sa kanyang mga labi. Ang plano ay simple, ngunit tila walang butas. Lalasunin niya ng bahagya ang tsaa ni Senyora Vivencia, sapat lamang upang magdulot ng matinding sakit, at ituturo niya si Dora bilang ang taong huling humawak sa inumin ng matanda. Sa tindi ng galit ni Vivencia sa mga mahihirap, siguradong sa likod ng rehas ang magiging huling hantungan ni Dora. Samantala, matapos makaalis si Josh sa kusina, nagsimulang magligpit si Dora. Ang tunog ng pagdulas ng busal sa sahig at ang mahinang kalansing ng mga porselana ay tila naging musika ng kanyang huling sandali sa mansyong iyon. Habang inaabot niya ang kanyang maliit na bag na nakasabit sa likod ng pinto ng storage room, hindi sinasadyang nasagi niya ang nakabukas na bag ni Tina na naiwan sa ibabaw ng counter kanina habang nagmamadali itong lumabas. Nalaglag ang mga gamit mula sa loob ng bag ni Tina. Ang tunog ng pagtama ng mga kolorete at susi sa semento ay tila hudyat ng isang madilim na rebelasyon. Dahan-dahang yumuko si Dora upang pulutin ang mga ito, ngunit ang kanyang mga daliri ay nanigas nang mahawakan niya ang isang maliit na vial na may nakasulat na babala sa pulang tinta. Naramdaman ni Dora ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Tila ba ang bawat bituin sa langit ay biglang naglaho at pinalitan ng isang matinding kadiliman. Ang amoy ng gamot at lason ay nanunuot sa bawat hininga ni Dora habang tinititigan ang bote sa kanyang palad. Sa gitna ng katahimikan ng kusina, isang katanungan ang paulit-ulit na umaaling-aungaw sa kanyang nagdurugong isipan. Magagawa ko bang isalba ang taong sadyang nanakit sa akin mula sa kamay ng isang mas malaking demonyo? O ang pagkakatuklas kong ito ang siyang tuluyang magbabaon sa akin sa isang hukay na kailanman ay hindi ko na matatakasan? Ang bawat patak ng lason ay tila ba naging isang patak ng katotohanan dahil sa gitna ng dilim, doon ko natutunang hasain ang talim ng aking katarungan laban sa mga taong ang tanging alam ay manlinlang. Ang malamig na bote ng vial sa palad ni Dora ay tila ba isang sumpa na dahan-dahang nanunuot sa kanyang balat. Nakatayo siya sa gitna ng kusina. Ang bawat hininga niya ay may kasamang amoy ng antiseptic at usok ng kalan. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan nang mapagtanto ang tindi ng kasamaan ni Tina. Kung ilalantad niya ang boteng ito ngayon, sino ang maniniwala sa isang katulong na pinaratangang magnanakaw? Ang kislap ng katotohanan sa kanyang kamay ay sapat na upang durugin ang mga Buenavista. Ngunit alam ni Dora na kailangan niya ng mas matibay na baluti, ang ebidensyang hindi kayang baliin ng kahit anong ginto. Dahan-dahang lumabas si Dora sa likurang pinto ng mansyon
Ang bawat hakbang niya sa tuyong damo ay halos hindi lumilikha ng tunog sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nagtungo siya sa gilid ng gate kung saan nakatayo ang maliit na outpost ni Mang Selmo, ang pinakamatandang gwardiya ng mga Buena Vista na tapat na naglingkod sa kanyang ina noon. Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng notification sa kanyang cellphone ay tila ba isang babala, ngunit sa pagkakataong ito, hindi takot ang namamayani sa kanyang mga mata kundi isang matigas na determinasyon. Mang Selmo, kailangan ko ang tulong nyo, hindi lang para sa akin, kundi para sa dangal ng aking ina na matagal na nilang itinago sa ilalim ng kanilang mga kasinungalingan. Ang mahinang bulong ni Dora, ang kanyang boses ay tila isang bakal na kailanman ay hindi mabubali. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri habang ipinapakita ang vial at ang mga liham mula sa baul. Ang matanda ay tumingin sa kanya nang may isang malalim na pangunawa. Tila ba nakikita rito ang anyo ng yumaong ina ni Dora na kailanman ay hindi nito nakalimutan. Sa loob ng sumunod na 3 oras, nagsimulang kumilos ang dalawa sa ilalim ng anino ng mansyon. Gamit ang talino ni Dora bilang isang halos cum laude na estudyante, dahan-dahan nilang pinasok ang digital server ng Buena Vista Hotel. Ang tunog ng mabilis na pagtipa sa keyboard at ang kislap ng screen sa madilim na outpost ay tila ba musikang nagbabadya ng isang paparating na katarungan. Nakita ni Dora ang bawat peking invoice at ang mga dokumento ng embezzlement na sadyang inayos ni Tina kasama ang pamilya nito. Ang bay ay dahan-dahan nang nailalatag at ang bawat barya na ninakaw nila ay magkakaroon na ng pangalan, ang pangalan ng katarungan. Pagsapit ng madaling araw, pumasok si Dora sa loob ng opisina ni Senyora Vivencia upang maglinis sa huling pagkakataon. Ang amoy ng mamahaling insenso at ang malamig na hangin galing sa aircon ay tila nanunuya sa kanyang bawat kilos. Naramdaman ni Dora ang biglang paninigas ng kanyang buong katawan nang marinig niya ang tunog ng pagpihit ng pinto sa labas. Sa isang mabilis na pagkilos, maingat niyang idinikit ang isang maliit na recording device sa ilalim ng mabigat na office table ng matanda. Saktong-sakto bago pumasok ang anino ng isang tao, isang matalim na tunog ng pagpreno ng sasakyan sa labas ang bumasag sa katahimikan ng opisina. Paglingon ni Dora, nakita niya si Tina na nakatayo sa may pinto. May suot na mapanuyang ngiti habang hawak ang isang makapal na folder. Ang kislap ng kanyang mga diamante sa ilalim ng unang sinag ng araw ay tila nanunuya sa marungis na anyo ni Dora. Naramdaman ni Dora ang paghigpit ng kanyang pagkakahawak sa basahan. Ang digmaan ay hindi na lamang sa pagitan ng mayaman at mahirap, kundi sa pagitan ng katotohanan at ng isang mundong binuo sa mga kasinungalingan. Sapat ba ang isang maliit na recorder upang pabagsakin ang isang dambuhalang imperyong itinayo sa dugo at pawis ng aking ina? O ang aking tahimik na digmaan ay siya ring magsisilbing mitya ng huling pagkakataon ko upang makuha ang hustisyang matagal nang ipinagkait sa amin? Huwag mong ituloy ang paglilinis, Dora. Walang anumang sabon ang makapagtatanggal ng dumi sa isang taong ang mismong kaluluwa ay nabahiran na ng pagnanakaw. Lumabas ka na bago ko patawagin ang mga autoridad upang kaladkarin ka palabas. Ang boses ni Senyora Vivencia ay tila isang malamig na hangin galing sa sementeryo habang pumasok ito sa loob ng opisina. Kasunod si Tina na may suot na mapanuyang ngiti. Nakatayo si Dora sa tapat ng mabigat na lamesa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang basahan
Ngunit sa ilalim ng lamesang iyon ay naroon ang maliit na recorder na dahan-dahang humihigop sa bawat salitang nakalalason na lumalabas sa bibig ng matanda. Naramdaman ni Dora ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang marahas na paghampas sa kanyang dibdib, maingay at puno ng kaba. Senyora, gusto ko lang pong matapos ang trabaho ko. Mahinang sagot ni Dora, pilit na pinapanatili ang kanyang maamong anyo. Ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay tila naging mga kristal ng katatagan sa ilalim ng nakabubulag na liwanag ng chandelier. Isang matalim na tawa ang kumawala sa mga labi ni Vivencia. Dahan-dahan itong lumapit kay Dora, ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila sumasakal sa hininga ng dalaga. Trabaho? O baka naman naghahanap ka na naman ng mananakaw? Magsama kayo ng nanay mo, mga linta sa yaman ng mga Buena Vista. Sa isang marahas na pagkilos, itinulak ni Vivencia ang balikat ni Dora patungo sa pinto. Ang tunog ng pagtama ng likod ni Dora sa kahoy na hamba ay lumikha ng isang mahinang kalabog, ngunit hindi ito ininda ng dalaga. Nang maiwan sina Vivencia at Tina sa loob, narinig ni Dora mula sa kabilang panig ng pinto ang tunog ng pag-upo ng matanda sa kanyang swivel chair. Ang bawat salitang binibitawan nila ay malinaw na nakuha ng recorder. Tita Vivencia, paano kung malaman ni Josh ang tungkol sa mga pondo ng hotel na dumaan sa account ng tatay ko? Ang boses ni Tina ay puno ng kunwaring pag-aalala. Tila ba isang anghel na biktima ng pagkakataon. Huwag kang mag-alala, Irog. Alam ko ang lahat ng ginagawa ng pamilya mo, pero mas mahalaga ang dangal ng mga Buena Vista. Mas pipiliin kong manahimik kaysa hayaang makuha ng isang hamak na katulong ang simpatya ng mga shareholders. Ang malamig na sagot ni Vivencia na tila ba bawat titik ay may kasamang lason. Kailangang matuloy ang engagement niyo ni Josh. Ang katotohanan ay para lamang sa mga taong may sapat na ginto upang kontrolin ito. Naramdaman ni Dora ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Ang pag-amin ni Vivencia ay tila isang dambuhalang pader na biglang gumuho sa kanyang harapan. Ang babaeng itinuturing na haligi ng moralidad ay ang siyang mismong nagtatakip sa kasamaan para lamang sa sarili nitong interes. Ang bawat hikbi na pilit nilulunok ni Dora ay tila naging isang matigas na semento sa kanyang lalamunan. Samantala, sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Josh. Ang amoy ng matapang na kape sa kanyang kamay ay tila naglaho nang marinig niya ang malakas na pag-uusap mula sa loob ng opisina. Ang tunog ng kanyang mabilis at mabigat na paghinga ay ang tanging naririnig niya sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Naramdaman ni Josh ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila mga talim na dahan-dahang humihiwa sabay ng kanyang sariling pagkatao. Dahan-dahang lumapit si Josh sa pinto. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay halos hindi lumilikha ng tunog, ngunit ang bigat ng kanyang pighati ay tila nagpapayanig sa buong mansyon. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin ni Dora na nasa labas ng pinto, nakita ni Josh ang pait at katarungan sa mga mata ng dalaga. Isang tingin na kailanman ay hindi na niya malilimutan. Sapat ba ang isang marahas na pag-amin upang tuluyan ng wasakin ang ugnayan ng isang ina at anak? O ang pagkakatuklas na ito ni Josh ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng huling pagkakataon niya upang protektahan ang babaeng dahan-dahan
ng kumakawala sa kanyang mga kamay. Patawad, Dora. Akala ko sapat na ang yaman ko para protektahan ka, pero ako pala ang siyang naging mitya ng iyong pagdurusa. Ang boses ni Josh ay halos malunod ng marahas na hagupit ng ulan sa labas ng mansyong Buena Vista. Nakaluhod siya sa malamig at basang semento. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Dora. Ang kislap ng mga ilaw sa kalsada ay nagbibigay ng malabong liwanag sa kanyang anyo. Isang lalaking dati ay tinitingala bilang hari, ngunit ngayon ay tila isang basang sisiw na nagmamakaawa para sa isang pagkakataong kailanman ay hindi niya ibinigay noon. Naramdaman ni Josh ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang mukha ay tila humahalo sa init ng kanyang sariling luha ng pagsisisi. Isang matalim na tunog ng palad na tumama sa balat ang umaling-awngaw sa gitna ng katahimikan ng gabi. Tumalsik ang mukha ni Josh sa gilid dahil sa lakas ng sampal ni Dora. Namanhid ang kanyang pisngi, ngunit mas matindi ang pamamanhid ng kanyang buong pagkatao nang makita ang talim sa mga mata ng dalaga. Ang tiwala, Josh, ay parang kristal. Noong gabing itinapon niyo ako sa ulan, pinanood niyo itong mabasag sa harap niyo. Ngayong alam mo na ang katotohanan, inaasahan mo bang mapupulot mo ang mga piraso nito nang hindi nasusugatan ang iyong mga kamay? Ang boses ni Dora ay tila isang bakal na kailanman ay hindi mabubali. Naramdaman ni Josh ang pagguho ng huli niyang pag-asa. Ang amoy ng basang lupa ay nanunuot sa kanyang hininga, tila ba nagpapaalala sa kanya na ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang maamong sekretarya na handang sumunod sa bawat utos niya. Gagawin ko ang lahat, Dora. Ibabalik ko ang dangal ng ina mo. Patatalsikin ko si Tina. Haharapin ko si Mama. Ang pagsusumamo ni Josh ay tila isang piping panalangin sa gitna ng unos. Ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, isang marahas na tunog ng pagbukas ng dambuhalang pintuan ng mansyon ang bumasag sa kanilang sandali. Lumabas si Tina, suot ang isang manipis na pantulog. Ang kanyang mukha ay puno ng pilit na pighati habang patakbong lumalapit sa kinalalagyan nila. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga at ang panginginig ng kanyang boses ay tila ba isang mahusay na pag-arte sa isang entablado. Josh! Ano itong ginagawa mo? Huwag mong pabayaan ang sarili mo sa ulan. Ang bulyaw ni Tina bago siya bumaling kay Dora nang may matatalim na tingin. Dora, sapat na ang ginawa mong panggugulo. Hindi mo ba kayang tanggapin na mayroon ng bago at mas mahalagang buhay na nagbibigkis sa amin ni Josh? Shout! Naramdaman ni Dora ang biglang paglamig ng hangin sa paligid. Isang kaba ang muling pumulupot sa kanyang leeg nang makita ang dahan-dahang paghawak ni Tina sa kanyang sariling tiyan. Ang kislap ng tagumpay sa mga mata ni Tina ay tila isang babala na ang laban ay dahan-dahan ng kumakawala sa katarungan. Buntis ako, Josh. Magkakaroon na tayo ng anak. Ang hiyaw ni Tina na tila ba isang kulog na nagpatahimik maging sa ingay ng ulan. Naramdaman ni Dora ang panunuyo ng kanyang bibig. Ang bay ni Tina ay tila wala ng butas. At ang kaisa-isang katanungang naiwan sa kanyang isipan ay kung sapat ba ang katotohanang hawak niya upang labanan ang isang buhay na pilit na ginagamit bilang panakip sa kasamaan. Sapat ba ang isang bagong buhay upang burahin ang bawat latay ng nakaraan o ang balitang ito ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng huling pagkakataon ni na Josh at Dora na muling mahanap ang tamang timpla ng kanilang buhay?
Akala mo ba sapat na ang isang buhay na bunga ng kasinungalingan para patahimikin ang hiyaw ng katarungan? Nagkakamali ka, Tina. Ang bawat pader na itinayo nyo ay dahan-dahan ng nagkakabitak. Ang boses ni Dora ay tila isang malamig na hanging nanunuot sa buto habang nakatitig siya sa kawalan sa loob ng madilim na pasilyo ng ospital. Ang amoy ng antiseptic at ang mahinang ritmo ng heart monitor ay tila nagsisilbing orasan na bibilang sa bawat segundong natitira bago ang huling pagtutuos. Naramdaman ni Dora ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay may kasamang bigat ng isang panunumpa na kailanman ay hindi niya tatalikuran. Sa kanyang nanginginig na kamay, hawak niya ang maliit na piraso ng papel na naglalaman ng huling habilin ni Aling Milagros na nagising lamang ng ilang minuto kanina. Dora, ang baul. May lihim na siwang sa ilalim, ang garalgal na bulong ni Milagros bago ito muling dinalaw ng antok. Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng puso ni Dora ay umaling-aungaw sa kanyang pandinig nang nahanap niya ang isang maliit na susi na nakatago sa ilalim ng sapin ng baul. Ito ang susing magbubukas sa pinto ng katotohanang matagal ng pilit na ibinabaon ni na Senyora Vivencia sa limot. Naramdaman ni Dora ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Yang bay na inilatag ng mga Buena Vista ay may butas na kailanman ay hindi nila napansin. Mabilis na nakipagkita si Dora kay Mang Selmo at sa iilang mga dating staff ng hotel na sadyang pinalayas dahil sa pagiging tapat. Sa loob ng isang maliit at maalikabok na bodega sa dulo ng kalsada, nagsimulang mabuo ang isang bagong uri ng kapangyarihan. Ang tunog ng pagkaluskos ng mga lumang dokumento at ang kislap ng laptop screen sa gitna ng dilim ay tila ba musikang nagbabadya ng katarungan. Narito na ang lahat, Dora. Ang mga peking invoice na ginawa ni attorney Valderrama para sa pamilya ni Tina, ang mahinang ulat ng isang dating accountant. Naramdaman ni Dora ang paghigpit ng kanyang pagkakahawak sa kanyang sariling palad. Ang bawat barya na ninakaw nila ay magkakaroon na ng mukha, ang mukha ng kanilang pagkawasak. Isang matalim na tunog ng pag-vibrate ng cellphone ang bumasag sa katahimikan ng bodega. Isang email mula sa isang hindi kilalang source ang pumasok sa inbox ni Dora. Pagbukas niya ng tago na link, isang video ang sumalubong sa kanyang paningin. Nakita niya si Tina sa loob ng isang pribadong clinic, may iniabot na makapal na sobre sa isang doktor. Siguraduhin mong magmumukhang totoo ang resulta. Kailangan kong maniwala si Josh na buntis ako bago sumapit ang gabi ng engagement. Di ang boses ni Tina sa video ay puno ng moral na pagkabulok. Naramdaman ni Dora ang panunuyo ng kanyang bibig. Ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata ay tila ba naging kulay ng apoy. Ang bay ay tuluyan ng sumara para sa mga nagpapanggap na banal. Tumingala si Dora sa langit, kung saan ang maitim na ulap ay dahan-dahang humahawi upang bigyang daan ang sikat ng buwan. Ang bawat dusa na dinanas niya, ang bawat sampal ni Senyora Vivencia, at ang bawat patak ng luha ni Aling Milagros ay magkakaroon na ng ganap na kabayaran. Isang gabi na lang, Josh. Isang gabi na lang. At makikita mo kung anong uri ng ahas ang pinili mong yakapin kapalit ng pusong tapat. Bulong niya sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang tunog ng pag-andar ng lumang tricycle palayo sa bodega ay tila hudyat ng pagsisimula ng isang digmaang kailanman ay hindi inasahan ng mga Buena Vista. Sapat ba ang isang nakatagong video upang gibain ang dambuhalang pader ng kasinungalingan?
O ang gabi ng engagement ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng huling pagkakataon ko upang makuha ang hustisyang matagal nang ipinagkait sa aking ina. Ang bawat kislap ng diamante sa gabing ito ay tila ba mga mata ng isang mapanghusgang langit, naghihintay lamang sa tamang sandali upang ilantad ang kadilimang pilit ninyong ikinukubli sa likod ng inyong karangyaan. Ang malamig na bakal ng mikropono sa kamay ni Josh ay tila ba naging isang mabigat na pasanin habang nakatayo siya sa gitna ng entablado ng Buena Vista Ballroom. Ang amoy ng mga puting liryo at ang nakalulunod na bango ng mamahaling wine ay pumuno sa kanyang mga pandama, ngunit sa loob ng kanyang dibdib ay isang nagngangalit na bagyo. Tumingin siya sa harapang hilera kung saan nakaupo si Senyora Vivencia, ang kanyang ina na nagniningning sa suot nitong mga hiyas. Tila ba isang reynang nagdiriwang sa pagkapanalo ng isang digmaang itinayo sa mga kasinungalingan. Sa tabi nito ay si Tina na may suot na mapanuyang ngiti habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang tiyan, isang marahas na paalala sa bay na dahan-dahan nang sumasakal sa huling pag-asa ni Josh. Ladies and gentlemen, thank you for coming to this special night. Panimula ni Josh. Ang boses niya ay malinaw ngunit may panginginig na tanging siya lamang ang nakakaalam. Ang tunog ng marahang pag-click ng mga camera ng media ay tila ba bawat pako na ibinabaon sa kanyang sariling dangal. Nakita niya ang kislap ng nawalang kwintas sa leeg ni Tina, ang hiyas na naging dahilan ng pagpapatalsik kay Dora. Ang bawat kislap nito sa ilalim ng dambuhalang chandelier ay tila isang malakas na tawa na nanunuya sa bawat sakripisyo ng babaeng mahal niya. Naramdaman ni Josh ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay may kasamang pait ng katotohanang huli na bago niya naintindihan. Samantala, sa loob ng security room, nanatiling nakatitig si Dora sa dambuhalang monitor. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tindi ng emosyon habang maingat na inihahanda ang file na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Sa bawat kumpas ng mga tao sa screen, nararamdaman ni Dora ang bigat ng 4 na taong pighati ng kanyang ina at ang bawat sampal na tinanggap niya sa mansyon. Tumingin siya kay Mang Selmo at sa isang marahang pagtango ng matanda, nalaman ni Dora na narito na ang takdang oras. Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng notification sa server ay tila ba musikang nagbabadya ng katarungan. Handa na po ang lahat, Mang Selmo. Oras na para hubarin ang kanilang mga maskara. Mahinang bulong ni Dora, ang kanyang boses ay tila isang bakal na kailanman ay hindi mabubali. Bumalik ang paningin ng lahat kay Josh. Itataas na sana ng binati ang kanyang baso para sa isang toast nang marinig niya ang isang kakaibang tunog mula sa itaas ng ballroom, ang mahinang ugong ng kuryente na tila ba nahihirapan. Ang bawat kristal sa chandelier ay dahan-dahang nagsimulang manginig, lumilikha ng isang malambot na kalansing na nagpatahimik sa buong bulwagan. Naramdaman ni Senyora Vivencia ang biglang paglamig ng hangin at ang kanyang mapagmataas na tindig ay dahan-dahang napalitan ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Tumingala ang mga panauhin, ang bawat mata ay puno ng pagtataka sa biglaang pagkurap ng mga ilaw. Isang matalim na tunog ng pagpalo ng kuryente ang umalingaw-ngaw, kasunod ng biglaang paglamlam ng lahat ng nagniningning na bumbilya. Sa isang iglap, ang marangyang ballroom ng Buena Vista Hotel ay binalot ng isang matinding kadiliman. Ang katahimikan ay naging napakabigat, tila ba ang buong mundo ay napatigil sa paghinga.
Sa gitna ng dilim, tanging ang asul na liwanag mula sa dambuhalang projector screen sa likuran ni Josh ang nagsimulang kumutitap, nagbabadya ng isang katotohanang hinding-hindi na muling mababaon sa limot ng kahit anong yaman. Sapat ba ang kapangyarihan ng ginto upang pigilan ang pagsabog ng katotohanan sa gitna ng karangyaan? O ang gabing ito na nga ba ang magsisilbing huling hantungan ng bawat kasinungalingang itinanim ng mga Buenavista sa loob ng maraming dekada? Ang katotohanan ay madalas na dumarating sa anyo ng isang marahas na liwanag, lalo na kung ang bawat kasinungalingan ay tuluyan ng nalunod sa sarili nitong kasakiman. Sa loob ng madilim na ballroom, ang dambuhalang projector screen ay tila naging isang nagniningning na mata ng langit. Ang bawat panauhin ay napatigil sa paghinga nang lumitaw ang mukha ni Tina sa screen. Ang mukha ng isang anghel na biktima ng pagkakataon na ngayon ay malinaw na nakikipag-usap sa isang doktor tungkol sa peking pregnancy test. Siguraduhin mong maniniwala si Josh. Hindi pwedeng mawala ang yaman ng mga Buenavista sa akin. Ang boses ni Tina sa video ay umaling-aungaw sa buong bulwagan, gaya ng isang hatol ng kamatayan. Naramdaman ni Tina ang panginginig ng kanyang mga tuhod at ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay dahan-dahang nalaglag at tumama sa marmol na sahig. Ang tunog ng pagbasag nito ay tila bahudyat ng tuluyang pagguho ng kanyang mundo. Naramdaman ni Josh ang paghinto ng pag-ikot ng kanyang mundo. Ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay tila naging yelo nang makita ang bay na sadyang inilatag para sa kanya ng babaeng pinagkatiwalaan niya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang screen ay muling nagpalit ng anyo. Doon ay lumabas ang bawat pekeng invoice at ang mga dokumento ng pagnanakaw sa pondo ng hotel na dumaan sa mga kamay ni Attorney Valderrama. Ang bulungan ng mga board members ay naging isang malakas na ugong ng pagkamuhi at pagkadismaya. Sa gitna ng kaguluhan, isang anyo ang lumitaw mula sa gilid ng entablado. Ang tunog ng marahang paghakbang ng mga sapatos sa semento ay tila ba musikang nagbabadya ng pagdating ng isang reyna, si Dora. Nakatayo si Dora nang may katatagang tila ba inukit mula sa pinakamatigas na bakal. Ang kanyang simpleng itim na bestida ay nagniningning sa ilalim ng asul na liwanag, isang anyong punong-puno ang dangal na kailanman ay hindi nabili ng ginto. Dahan-dahan siyang lumapit kay Senyora Vivencia na ngayon ay namumutla at nanginginig sa takot. Inilabas ni Dora ang kanyang cellphone at may pinindot na isang button. Ang boses ni Vivencia ay umalingaw sa buong ballroom. Isang marahas na pag-amin na alam niya ang lahat ng krimen ni Tina, ngunit mas mahalaga ang status ng kanilang pamilya kaysa sa katarungan. Ang bawat salita ng matanda ay tila mga talim na dahan-dahang humihiwa sabay ng kanilang sariling karangyaan. Ang yaman ay nauubos, senyora. Pero ang dangal, hinding-hindi nyo iyan mananakaw sa amin. Madiin na sabi ni Dora. Ang kanyang boses ay tila isang bakal na kailanman ay hindi mabubali. Sa isang mabilis na pagkilos, sumugod si Tina patungo kay Dora. Ang kanyang mga kuko ay handa ng manakit sa tindi ng desperasyon. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang matigas na braso ang mabilis na humarang sa kanya, si Josh. Hinawakan ni Josh ang kamay ni Tina nang may isang matigas at malamig na titig bago niya ito binitawan ng may pandidiri. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng pader ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Iniwan ang mga nagpapanggap na banal
sa gitna ng kanilang sariling dumi. Mula sa labas ng hotel, ang tunog ng papalapit na sirena ng mga pulis ay umaling-aungaw, isang himig na tila ba nagniningning sa katuwaan ng katarungan. Ang bawat panauhin ay nagsimulang mag-usisa habang si Senyora Vivencia ay dahan-dahang napaluhod sa marmol na sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib dahil sa tindi ng hiya o kahihiyan na dahan-dahan siyang nilalamon. Ang kislap ng mga diamante sa kanyang leeg ay tila naging malabong liwanag na lamang. Isang paalala na sa gabing ito ang katotohanan ang siyang tanging haring mananatiling nakatayo. Sapat ba ang pagpapakita ng katotohanan upang hugasan ang lahat ng dusa ng nakaraan? O ang gabi na ito ay siya ring magsisilbing mitya ng isang trahedyang kailanman ay hindi na mabubura ng anumang halaga ng pera? Walang halaga ang bilyon-bilyong pisong nasa bangko kung ang pangalang bitbit mo ay naging kasing baho na ng nabubulok na basura sa gitna ng kalsada. Ang boses ni Dora ay tila isang hatol na nagpatahimik sa ingay ng nagkakagulong ballroom. Kasunod nito ay ang marahas na pagpasok ng mga awtoridad. Ang kanilang mga yabag sa makintab na marmol ay lumilikha ng isang ritmo ng katarungan na hindi na mapipigilan. Ang bawat kislap ng plaka ng pulis ay tila sumasalamin sa bawat patak ng luhang ibinuhos ni Dora noong gabing siya ay itaboy. Nakatayo ang dalaga sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang balikat ay matuwid at ang kanyang paningin ay hindi kumukurap habang pinapanood ang pagdating ng mga taong magtatapos sa paghahari ng mga mapang-api. Tina Valderrama, you are under arrest for grand larceny, falsification of documents, and attempted fraud. Ang madiin na pahayag ng opisyal. Ang tunog ng paglabas ng mga bakal na posas ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, isang matalim na kalansing na tila babawat pako na nagpapatahimik sa kapalaluan ni Tina. Nagpumiglas ang babae, ang kanyang mamahaling gown ay dahan-dahan nang nagugusot habang marahas siyang kinakaladkad palayo. Ang bawat hiyaw niya ng "Hindi niyo ako kilala" ay tila mga tuyot na dahon na tinatangay ng hangin, walang saysay at puno ng kahihiyan. Sa isang sulok, si Senyora Vivencia ay tila isang dambuhalang puno na dahan-dahang nabubuwag. Wala na ang kintab ng kanyang mga diamante. Ang anyo niya ay puno na ng isang uri ng pighating nanggagaling sa pagkawasak ng kanyang pinakaiingatang status. Dahan-dahan siyang lumapit kay Dora. Ang kanyang mga kamay ay nangangatog habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ng dalaga. Dora, pakiusap. Huwag mong hayaang kumalat ang recording. Masisira ang pamilya Buenavista. Ibibigay ko ang lahat. Magkano ba ang kailangan mo? Ang pabulong na pagsusumamo ng matanda na tila ba isang tuyot na bulong sa gitna ng unos. Tumingin si Dora sa matanda nang may malalim na habag, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling kasing tibay ng bakal. Ang dangal ng aking ina, senyora, ay hindi nababayaran ng kahit anong halaga. Ang Buena Vista Hotel ay itinayo sa pawis ng mga tapat na tao, hindi sa kasakiman ng mga taong gaya ninyo. Ang malamig na sagot ni Dora bago niya dahan-dahang binitawan ang kamay ni Vivencia. Sa mga sandaling iyon, ang mga shareholders na kanina ay tahimik ay nagsimula ng sumigaw. Hinihingi ang mabilisang pagbibitiw ni Josh at ang paglilinis sa maruming pangalan ng kumpanya. Naramdaman ni Josh ang pagguho ng bawat pader ng kanyang imperyo. Nakatayo siya sa tabi ni Dora,
pinapanood ang pagbagsak ng sarili niyang ina. Ang amoy ng mamahaling wine sa sahig ay tila naging amoy ng kamatayan ng kanyang mga pangarap. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang sariling mga kamay. Nakuha na niya ang katotohanan, ngunit ang presyo nito ay ang tuluyang pagkawasak ng lahat ng kanyang kinagisnan. Tumingala siya at nakita ang mga mata ng mga shareholders, mga matang punong-puno ng pagkamuhi at paghuhusga. Isang marahas na tunog ng pagbagsak ang bumasag sa tensyon ng bulwagan. Si Senyora Vivencia ay tuluyan ng bumigay ang katawan, napasandal sa haligi bago dahan-dahang dumausdos sa sahig. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng simetriya, ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat, ngunit tila ba wala nang nakikita. Ang matinding hiya ay naningil na sa huling hininga ng kanyang kapangyarihan. Naramdaman ni Dora ang biglang paninikip ng kanyang dibdib, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa katotohanang ang katarungan ay mayroon laging kaakibat na trahedya. Sapat ba ang pagkapanalo ng katarungan upang hilumin ang bawat latay ng nakaraan? O ang pagguho ng mga Buena Vista ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng huling pagkakataon ni na Josh at Dora na mahanap ang tamang timpla ng kanilang buhay sa gitna ng abo ng kahihiyan? Dora, pakiusap. Manatili ka. Ikaw na lang ang natitirang katotohanan sa buhay ko. Huwag mo akong iwan sa gitna ng guhong ito na ako mismo ang may gawa. Ang boses ni Josh ay tila isang naghihingalong bulong na bumasag sa nakabibinging katahimikan ng malawak na lobby ng Buena Vista Hotel. Isang gabi na ang nakalilipas mula nang gumuho ang karangyaan ng kanilang pamilya at ang bawat sulok ng hotel ay tila nababalot na ng mga anino ng kahihiyan. Nakatayo si Josh sa harap ni Dora. Ang kanyang anyo ay wasak na wasak. Ang kanyang barong ay wala na ang kintab. Ang kanyang buhok ay magulo. At ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagsusumamo na tila ba ang dalaga ang huling hininga na nagpapanatili sa kanya sa mundong ito. Naramdaman ni Dora ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang pinagmamasdan ang lalaking dati ay tinitingala niya bilang isang hari. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang kaba sa kanyang dibdib. Ang bawat hapdi ng sampal ni Senyora Vivencia at ang lamig ng ulan noong gabing siya ay pinalayas ay tila naging mga tahi na nagpatibay sa kanyang kalooban. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na dati ay sanay sa paglilinis ng dumi ng iba, na ngayon ay malaya na mula sa tanikala ng utang na loob. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang paghinga na punong-puno ng kapayapaang matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Josh, ang katotohanan ay hindi isang bagay na maaari mong angkinin para lang gamutin ang iyong sariling sugat. Ang mahinahong sagot ni Dora, ang kanyang boses ay tila isang malambot na hangin ngunit kasing tibay ng bakal. Inalok mo sa akin ang posisyon, ang yaman, at ang pamumuno sa hotel na ito bilang pambayad sa aking dusa. Pero nakakalimutan mo yata, hindi ako narito para sa ginto nyo. Narito ako para sa dangal ng aking ina. At ngayong malinis na ang kanyang pangalan, wala na akong dahilan para manatili sa ilalim ng inyong anino. Naramdaman ni Josh ang paghinto ng kanyang mundo nang dahan-dahang inilabas ni Dora ang susi ng mansyong Buena Vista mula sa kanyang bulsa. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa ibabaw ng makintab na counter ay lumikha ng isang mahinang kalansing na tila ba hudyat ng tuluyang paghihiwalay ng kanilang mga tadhana.
Ang kislap ng susing iyon ay hindi na simbolo ng kaligtasan para kay Dora. Ito ay simbolo na lamang ng isang gintong kulungang ayaw na niyang balikan. Ang bawat hakbang ni Dora palayo ay tila pagbawi sa bawat segundo ng kanyang pagkatao na sadyang kinalimutan ni Josh noon. Magtatapos muna ako, Josh. Tutuparin ko ang pangarap ni Mama na maging isang ganap na accountant nang hindi umaasa sa habag ng kahit sino. Pagpapatuloy ni Dora habang dahan-dahang isinusuot ang kanyang lumang bag. Ang bango ng sampagita sa kanyang paligid ay tila muling bumalik, dala ng hangin mula sa labas. Isang paalala na sa labas ng hotel na ito ay may isang mundong naghihintay na siya ay muling isilang. Tumingin siya kay Josh sa huling pagkakataon at nakita niya rito ang isang matinding pait. Ang pait ng isang lalaking nakuha ang lahat ng yaman ngunit nawalan ng kaisa-isang pusong tapat na nagmahal sa kanya. Dahan-dahang tumalikod si Dora at tinungo ang dambuhalang pintuan ng hotel. Ang tunog ng marahang pagbukas nito ay tila ba pagbubukas ng isang bagong langit. Habang naglalakad siya palabas, sinalubong siya ng unang sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Naramdaman ni Dora ang init ng liwanag na nanunuot sa kanyang balat. Isang haplos ng katarungan at kalayaan na kailanman ay hindi maibibigay ng anumang diamante sa mundo. Hindi siya lumingon. Hindi siya huminto. Ang bawat hakbang niya ay puno ng bigat ng isang reynang nahanap ang kanyang sariling corona sa gitna ng putikan. Sapat ba ang pagpili sa sarili upang tuluyan ng maghilom ang bawat latay ng nakaraan? O ang pag-alis kong ito ay siya ring magsisilbing huling hudyat ng isang lihim na kailanman ay hindi pa namin tuluyang natatapos? Ang bawat anino sa aking likuran ay dahan-dahan ng tinutunaw ng liwanag, habang ang aking puso ay nagsisimula ng bumuo ng isang bagong himig na hindi na muling lulunurin ng luha. Ang bawat butil ng pawis noon ay naging mga perlas na ngayon ay nagbibigay liwanag sa aking bagong tahanan. Sa ilalim ng malawak na kalangitan ng Batangas, ang bango ng sampagita at sariwang hangin ay tila isang banal na himig na bumabalot sa T. Marasigan Livelihood Center. Nakatayo si Dora sa harap ng isang dambuhalang blackboard. Ang kanyang mga kamay ay mahusay na humahawak sa tisa habang inilalarawan ang bawat numero ng tagumpay sa kanyang mga estudyante. Mga kababaihang dati ay itinuturing na alila lamang ng lipunan. Wala na ang maamong maid. Ang nakaharap sa kanila ngayon ay si Ginang Dora Marasigan, isang ganap na accountant at ang boses ng pag-asa para sa bawat taong nanggaling sa wala. Naramdaman ni Dora ang isang pamilyar na presensya mula sa may pintuan ng silid-aralan. Ang tunog ng marahang paghakbang ng sapatos sa makintab na sahig ay nagpalingon sa kanya. Doon, nakatayo si Josh Buenavista. Wala na ang mamahaling suit na tila bagawa sa yelo. Nakasuot siya ng isang simpleng puting polo shirt. Ang kanyang anyo ay puno ng kapayapaang matagal na niyang hinahanap. May bitbit siyang isang maliit na baul. Ang lumang baul ni Milagros na ngayon ay muli nang nagniningning dahil sa pagkakakinis. Ang bawat kislap nito sa ilalim ng sikat ng araw ay tila nagsasabing ang lahat ng pait ng nakaraan ay dahan-dahan ng tinatangay ng hanging amihan. Pinatapos ko ang investigasyon, Dora. At narito ang huling piraso ng katarungan para sa ina mo, ang mahinahong sabi ni Josh habang iniaabot ang baul. Sa loob nito ay isang opisyal na dokumento mula sa Buena Vista Group, isang formal na pagkilala at paghingi ng paumanhin
para sa lahat ng maling paratang kay T. Marasigan. Naramdaman ni Dora ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ng purong pasasalamat ang dahan-dahang gumapang sa kanyang pisngi. Ang bay ng nakaraan ay tuluyan ng napalitan ng isang bukas na nagniningning sa katotohanan. Dahan-dahang lumabas ang dalawa at tumungo sa ilalim ng isang dambuhalang puno ng nara sa gilid ng center. Ang tunog ng mga dahon na sumasayaw sa hangin ay tila ba musikang nagdiriwang sa kanilang muling pagtatagpo. Tumingin si Josh kay Dora nang may isang matinding respeto na kailanman ay hindi niya naibigay noon. I'm opening a new resort, Dora. An ethical one, managed by people who truly care. I want you to be my partner. Hindi dahil sa yaman ko, kundi dahil sa talino mo. Ang boses ni Josh ay nanginginig sa katapatan. Naramdaman ni Dora ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang muling magtiwala ay tila ba pagpili na muling magbukas ng isang pinto ng kaligayahan. Sa huling sandali ng dapon, inabot ni Josh ang kamay ni Dora, hindi upang ariin, kundi upang tanungin ng walang anumang banta. Maaari bang simulan natin ang kwento natin ng walang kontrata, walang ginto, kundi ang katotohanan lang? Tiyang pabulong na pagsusumamo ni Josh na tila ba isang banal na panalangin. Tumango si Dora, ang kanyang ngiti ay tila isang bahagharing sumilip matapos ang isang mahabang unos. Ang bango ng sampagita ay dahan-dahang humalo sa amoy ng lupa at pag-asa. Isang patunay na sa dulo ng bawat mahabang gabi, ang sikat ng araw ay laging may dalang bagong timpla ng kaligayahan para sa mga pusong natutong maghintay. Chapter de Miminak. Ang sikat ng araw sa dalampasigan ng Batangas ay tila isang banayad na haplos ng katarungan, nagbibigay ng kulay ginto sa bawat butil ng buhangin na naging saksi sa aking mahabang paglalakbay. Nakatayo si Dora sa balkonahe ng bagong gawang Luncheon Bay Resort, isang lugar na hindi itinayo sa kasakiman, kundi sa pagpahalaga sa bawat manggagawang nagbubuhos ng pawis para sa kanilang pamilya. Ang amoy ng sariwang kape at ang halimuyak ng mga namumukadkad na sampagwita sa hardin ay tila isang himig ng kapayapaan na dahan-dahang bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Wala na ang amoy ng usok ng tondo at wala na rin ang nakakasakal na bango ng mansyong Buena Vista. Ang bawat hininga niya ngayon ay malaya na mula sa tanikala ng nakaraan. Dahan-dahang lumapit si Aling Milagros, na ngayon ay masigla na at may nagniningning na mga mata sa pagmamalaki. Inalalayan siya ni Dora sa pag-upo sa isang uway na silya. Ang bawat pagkilos nila ay puno ng lambing na tila ba hinding-hindi na muling magigiba. Nabalitaan nilang si Tina ay nananatili pa rin sa likod ng mga rehas. Binabayaran ang bawat kasinungalingan at pagnanakaw na kanyang ginawa. Si Senyora Vivencia naman ay naninirahan na ngayon sa isang maliit na rest house sa malayo. Malayo sa ningning ng socialite circles na dati ay kanyang sinasamba. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang naging tama ang lahat ng dusa, kundi ang pagpili na palayain ang kanyang sariling puso upang muling makakita ng liwanag. Naramdaman ni Dora ang isang pamilyar na bisig na dahan-dahang yumakap sa kanyang balikat mula sa likuran. Ipinatong ni Josh ang kanyang baba sa balikat ng asawa. Ang bango ng kanyang malinis na pabango ay humahalo sa alat ng hangin mula sa dagat. Wala na ang lamig sa kanyang mga mata.
Tanging ang init ng pasasalamat at paghanga ang mababakas sa anyo ng lalaking natutong ibaba ang kanyang korona para sa kaisa-isang katotohanang nagligtas sa kanya. Everything is ready for the community feast tonight, Dora. Maraming magsasaka at mangingisda ang darating. Mahinang bulong ni Josh. Ang boses niya ay puno ng kapayapaang kailanman ay hindi niya nahanap sa ginto. Ang buhay ay tila isang malawak na karagatan. May mga araw na malakas ang unos at may mga gabi na ang bawat alon ay tila gustong lamunin ang iyong dangal. Ngunit natutunan ni Dora na hanggat mayroon kang katapatan sa iyong dibdib at lakas na nanggagaling sa tunay na pag-ibig, laging may baybaying naghihintay para sa iyong paghilom. Ang lumang baul ni Milagros ay nananatiling nakalagay sa isang espesyal na sulok ng kanilang tahanan, hindi na bilang paalala ng pait, kundi bilang simbolo ng tagumpay ng isang anak na hindi kailanman sumuko. Sa huling sulyap ni Dora sa papalubog na araw, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang tamang timpla ng kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pag-iwas sa sakit, kundi sa pagyakap sa bawat latay ng nakaraan hanggang sa ito ay maging isang matatag na pundasyon ng isang masayang bukas. Ang basurang itinapon noon ay siya na ngayong nagniningning na diamante ng katarungan sa gitna ng mundo.